Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Dekalidad na pabahay na mas malapit sa mahalagang serbisyo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSUD. Alinsunod sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagaanin ang pamumuhay ng mga residenteng lilipat sa mga pabahay ng pamahalaan. Ipinag-utos ngayong araw ng Pangulo sa Department of Human Settlements and Urban Development sa pangunguna ni Secretary Jose Ramon Aliling na unahin ang pagbibigay ng mga dekalidad ng mga pabahay malapit sa trabaho, terminal at iba pang pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Kaninang umaga, nagkaroon ng pagpupulong si Pangulong Marcos Jr. at Secretary Aliling kasama ang ibang mga opisyal ng DSUD upang pag-usapan ang mga nagawa at mga nakapilang programa pa ng ahensya. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DSUD na isulong ang pagkakaroon ng flexible at abot-kayang paraan ng pabahay para sa mga low at middle income na pamilya, kagaya ng rental housing at ibang programa. Mas simpleng proseso para magkabahay. Ipinag-utos din ng Pangulo ang pagkakaroon ng mas simpleng proseso para makapagbayad. Ang Pangulong Marcos Jr. ay naniniwala sa kahalagahan ng pamilyang Pilipino na magkaroon ng disente, abot-kaya at dekalidad ng mga pabahay. Sektor ng agrikultura patuloy na bumubuti sa ilalim ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Patuloy na nagbubunga ang mga hakbang ni Pangulong Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura. Layunin nitong mapagaan ang pamuhay ng mga magsasaka at mga mangingisda sa bansa. Sa isinagawang meeting kaninang umaga ni Pangulong Marcos Jr. sa DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. kasama ang iba pang opisyal. Ikinatuwa ng Pangulo ang ulat ng ahensya na nagpapatuloy na kontrolado ang African Swine Fever o ASF sa bansa matapos na makapagtala ng 90% efficacy rate ang bakuna laban dito. Sa ulat ng DA, halos 500,000 ng mga baboy ang nababakunahan ng pamahalaan kontra ASF sa ilang bahagi ng bansa kasama na dito ang Batangas, Rizal, Laguna, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Kabilang din dito ang 12 semi-commercial siyam na smallholders at isang government farm sa bansa. Nakapagbukas na rin ang DA ng 33 units ng Agri-Food Hub sa 4 na probinsya kagaya ng Pampanga, Quezon, Camarines Sur at Bukidnon. Ang Agri-Food Hub ay disenyo upang palakasin ang mga bagsakan ng mga produktong pang-agrikultura. Layunin din ito palakasin ang kakayanan ng mga magsasaka at mangisda sa kanilang kabuhayan. Maliban sa mga programang ito, natukoy na rin ng pamahalaan ang 145 rice processing system kung saan 127 dito ay naitayo na sa iba't ibang bahagi ng bansa. 18 naman dito ay nagpapatuloy ang construction. 145 beneficiaries ang makikinabang dito. Samantala, malugod namang ibinalita ng DA na nakatakdang magbukas sa susunod na buwan, January 2026, ang isang mega cold storage facility sa Pili, Camarines Sur. Mayroon na ring 33 units na ang na-identify ng pamahalaan na mabibigyan ng cold storage facility sa bansa. Sa liderato ng Pangulo, lahat ay aangat, lalong-lalo na ang mga magsasaka at mangingisda na malapit sa kanyang puso. At bago tayo magtapos, good news at maagang pamasko sa contract of service at job orders sa pamahalaan. Makakatanggap ng one-time gratuity pay na hanggang 7,000 pesos ang mga contract of service at job order workers ng pamahalaan para sa taong ito. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Administrative Order No. 39 kung saan mabibigyan ng hindi lalampas sa 7,000 pesos ang mga COS at JO na nakapagbigay ng kabuang hindi bababa sa 4 na buwang aktwal at maayos na serbisyo hanggang December 15 o hanggang ngayong araw. Saklaw ng gratuity pay ang mga kontrata ng national government
agencies, state universities and colleges, government-owned or controlled corporations, at local water districts. Hinihikayat din ang mga local government units na magbigay ng gratuity pay sa kanilang CEOs at JO workers, depende sa pag-aproba ng kaukulang supplemental budget at sa availability ng pondo. Ang mga COS at JO workers na nakapaglingkod ng mas mababa sa 4 na buwan hanggang December 15 ay makakatanggap din ng prorated na gratuity pay. Sa ilalim ng Marcos administration, ipagpapatuloy ng pamahalaan ang polisiya sa pagbibigay ng year-end gratuity pay sa mga COS at JO workers bilang pagkilala sa kanilang papel sa mahalagang programa, aktibidad at proyekto ng pamahalaan. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.